All right, shall we all stand, please? And let us turn our Bibles in the book of Galatians. The book of Galatians, chapter 5. Galatians chapter 5. Babasahin po natin yung verse number 1 and then para lamang po tayo makatipid ng oras, bababa na lamang po tayo sa verse number 13. All right? Are you with me? Galatians chapter 5, verse number 1. Are you with me now? Stand fast, therefore, in the liberty. If you have your pen and marker, mark the word liberty. Wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. All right, underline the word bondage or mark the word bondage. All right, verse number 13. Drop down to verse number 13, please. For, brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this: thou shalt love thy neighbor as thyself. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. All right, if you have your marker, mark the word contrary. Okay, para pag nag-aral po kayo o nagbasa uli kayo niyan, makukuha niyo kagad yan. 18, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Drop down to verse number 24, please. 24. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. Okay? All right, tayo po'y sandali manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensaheng ito. And may your people learn how to walk in the Spirit and not to forget their identity, O God. Speak to us, O God, please. Remind me of what I've learned from my study. Please. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, bibigyan ko lamang po kayo ng konting review, no? Again, ang letter na ito ni Paul sa mga taga-Galatia ay letter po ito upang labanan ni Paul ang tinatawag na Judaism. Okay? Judaism is focused on the law of Moses. Okay? And is everybody listening na? All right, everybody heads up para hindi niyo po makalimutan. Okay? At yan po ang nire-refute po ni Paul dito sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia, sapagkat ang problema po ng mga taga-Galatia is they are saved. Okay, listen, everybody, look at this way. They are saved. They know about the Holy Spirit. They know about God. They know about the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Alam na po nila lahat yan. Okay? But the problem is,
none of this na itong minention ko po mga kapatid, ang kanilang nagiging batayan ng pamumuhay. Nakuha niyo po? None of this. In fact, meron po diyang letter si Paul sa chapter 3. If you have your Bibles, you turn it to chapter 3. Look in verse 1. Tingnan nyo, para maunawaan nyo po yung sinasabi ko. O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? See that? So, listen, here's the thing, kapatid, itong problema. Kaya ko po bringing up itong message nito, sapagkat kung ano ang naging problema ng mga Kristiyano noong araw, mga kapatid, ay parang, mukhang, namamana po natin. Namamana ng mga Kristiyano ngayon. Makikita nyo, ang problema ay paulit-ulit lamang po. Hindi napuputol yung cycle. You see, cycle ng mga pagkakamali. Kasi, ito po ang lagi kong sinasabi. Okay? Katulad na narinig niyo po sa akin nung nakaraan. Matagal tayo nakaupo sa loob ng simbahan, nag-aaral tayo, nagbubukas tayo ng Biblia, kumakanta sa choir, and then involved sa mga ministries. Pero, ang question is this, do you really know God? Because that's the bottom line, kapatid. Yan lagi ang bottom line. Hindi ka pwedeng maging matinong Kristiyano ng sobra sa pagkakilala mo sa Panginoon. Yung level ng Christianity mo, yung Christian life mo, ay ayon lamang po dun sa pagkakilala mo sa Panginoon. Right? So, kaya ang nangyayari po sa loob ng simbahan, mga kapatid, ay parang ang mga Kristiyano nagko-contest lamang, nagpapagalingan lamang, nagpapasa wikang banyaga, wikang kolokyal, nagpapabanalan lamang, nagko-contest sa kabanalan. You see, kapag ka mas marami akong ginagawa sa iyo, mas banal ako kaysa sa iyo. You see, so parang doon na lamang po natin sinusukat. Yun na yung sukatan ng ating tinatawag na Christianity. But it should not be that way. Tandaan po natin yung mga discuss ko po rito, nung tinatalakay ko po yung sulat ni Paul sa mga taga-Ephesus, nagsimula po ang lahat sa kaligtasan. At mula sa kaligtasan, ang sabi ni Paul, maging sa mga taga-Korinto, ikaw ay bagong nilalang na. So doon lahat ho nagsisimula, mga kapatid. Binigyan tayo ng Panginoon ng bagong spirit. You see, we are new man in the sight of God. We are new man. Kaya nga, ang katanungan ko po ngayon, bago tayo magpatuloy, do you really believe in the Word of God? Gaano talaga ang iyong paniniwala sa salita ng Diyos? Na pag sinabi ng Biblia na ganito, do you really believe that? For example, in the book of John chapter 1, verse number 12, lagi po natin kinu-quote yan. Nasabi ng Biblia, John 1:12, but as many as receive what? Whom? Christ. To them God gave the power to become the what? Do you really believe that you are now a child of God? Now, come on, talk back to me if you can. Now, sagutin niyo po ako ng totoo sa inyong puso. Do you really believe that? You see, na sinabi ng Biblia, anak ka na ng Diyos, ay ngayon anak ka na ng Diyos. And the Bible says, sabi rin ni Paul, ikaw ngayon tagapagmana ng Diyos. Now, Ephesians chapter 1 in verse number 13, where after you got saved, after you received the truth, the word of truth, you are what? Sealed with the what? Holy Spirit of promise. Do you really believe that the Holy Spirit is in you? All right. Now, so you understand, now the Apostle Paul ay nagsasabi siya lagi, mga kapatid, ng atin pong bagong identity. Meron na tayo ngayong bagong identity sa Panginoon. Ito po, kapatid, ay legal authority natin ito sa Panginoon.
na hindi na tayo pwedeng i-condemn ng mundo. Now, ayon dito sa binasa po natin, napakaganda po nito. Kasi problema po ito ng mga taga-Galacia. Ang problema po nila, mga kapatid, is alam nila na meron silang Diyos, meron silang Kristo, meron silang Holy Spirit, meron silang salita ng Diyos, nandiyan na po lahat sa kanila. Pero none of this, kapatid, alam lang nila sa kanilang isipan, pero ang kanilang gawain, mga kapatid, ay nandoon pa rin sa dati nilang pamumuhay. See, kaya ang sabi ni Paul sa kanila, what be with you? Sino nagkulam sa iyo? Sino ang nag-twist ng mind mo? Na kayo ay niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And I like it here sa sinabi ni Paul sa kanyang pagpapatuloy dito, mga kapatid. Look at this. Look at in verse number 3 of chapter 3. So if you have your pen, if you have your marker, mark it there. Maganda po yan, mga kapatid. Sabi ni Paul, are ye so foolish? Having what? Having what? Begun. Where? Do you understand kung ano yung spirit dyan? It's in capital letter. It's a noun. It's a person. Okay? Now, and work, in verse number 3, are ye now made perfect by the flesh? So, in other words, yung kanila pong pagbabago, mga kapatid, mapapansin nyo, yung kanilang paglago sa gawain, alam nilang ligtas sila, alam nila na yung kaligtasan ay trabaho ng Banal na Espiritu. Okay? Yung kaligtasan ay trabaho ng Banal na Espiritu, pero yung kanilang paglago, trabaho na po nila. Are you getting the point? So dyan po tayo maraming beses nagkakamali, mga kapatid. Yung kaligtasan, alam natin na ito'y gift. At kalakip ng kaligtasan, mga kapatid, the moment na, upon receiving the Lord Jesus Christ, binigay po sa atin ang Banal na Espiritu as a gift. And the Bible says the Holy Spirit dwelt within us. Nasa loob po natin. Kaya nga ang ating bahay na ito, ang katawan na ito, ay templo na ng Banal na Espiritu. Nandiyan na. Pero nakikita niyo po ang problema, na meron tayong Banal na Espiritu, pero hindi tayo namumuhay ayon sa guidance ng Holy Spirit. So that's the problem of our Christianity today. You say, bakit po, mga kapatid? Kasi matagal po tayo naging alipin ng ating laman, ng flesh. By the way, let me just remind you, mga kapatid, na yung flesh na tinutukoy dito is the old sinful nature. Alright? Tandaan niyo po yan. The old sinful nature. Now, para every time na maririnig po natin ito, madidefine po natin, magiging maliwanag po sa inyo. Another one, the word liberty here is freedom. Freedom from where? From the bondage, mga kapatid. And so, nakita niyo yung problema ng Galatians, mga kapatid. Now, balik na po tayo sa verse number 5. Ang sabi ni Paul po dito is stand fast. To what? To be firm sa iyong paniwala. Manatili ka dyan sa iyong paniniwala. Wag kang aalis dyan sa paniwala. Stand, panghawakan mo. Kaya tinatanong ko po sa inyo kanina tayo ba talaga totoong naniniwala sa salita ng Diyos? Kapatid, in fact, kung walang salita ng Diyos, wala na ho tayong panghahawakang iba. Kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, wala ka ng ibang panghahawakan. Ang panghahawakan mo na lamang, walang iba, kundi ang emotion. Pagka emotion na lamang pinanghawakan mo, kaya ngayon, matino ka, bukas hindi na. So wala ho tayo, kapatid, consistency. You see, hindi tayo consistent sa buhay na Kristiyano natin kasi because of that, kung naalala niyo po, mga kapatid, sinabi ko sa inyo nakaraan, ang kalaban natin ay hindi yung labas, ang kalaban natin yung sa loob, yung sa isip po natin. Kaya ang sabi ni Paul sa mga taga-Roma rin, mga kapatid, sabi ni Paul sa mga taga-Roma, you have to renew your mind. Be ye transformed. Paano isang tao natatransform? By the what? Renewing of your mind. You see, dapat mabago ang pag-iisip. Kasi yung ating behavior, susunod yan sa ating kaisipan.
Did you get that? Hindi po yan magkahiwalay. Laging ang ating behavior ay nakabatay po yan sa ating kaisipan. See, kaya yung ibang mga kapatid, nagpapakahirap talaga. Nagpapakahirap na baguhin ang kanyang sarili. Kaya nga maya-maya magbabangangako na naman sa Panginoon. Pagkatapos niyan, pagkatapos mangako sa Panginoon, talagang mamumuhay na ako, talaga Panginoon, magbabago na ako. Ano ang ibig sabihin po niyan mga kapatid? Ang ibig sabihin niyan, binabago mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng sarili mong lakas. You see, nakasalalay ang pagbabago ng iyong sarili sa pamamagitan ng inyong lakas. But you see, the answer to this problem, brethren, is not a stronger effort, but another it's a different source of life. Ang kailangan po natin hindi source ng lakas, but source of life. Hindi mo kinakailangan i-push ng sarili mo. Ang kailangan mo is another source of life. And what is that? That means gagamitin talaga natin at aasa tayo sa bagong buhay natin, which is the new man. Now, here's the thing, kapatid. Para sa kabuuan ng mensahe, meron nakalagay po sa isipan ninyo. Alright? Hindi mo pwedeng gamutin ang problema mo sa spirit sa pamamagitan ng flesh. Kung may problema ka sa spirit, hindi mo kayang gamutin yan sa pamamagitan ng flesh. See, para maging maliwanag lang ng mabuti, maraming beses kayo nagagalit, maraming beses kayo naaasar. Pag naaasar kayo, ano gagawin mo? Eto na lang, magpapalamig-lamig na lang ako. I-relax mo yung sarili mo, yung mind mo, yung katawan mo, yung iinom ka, or mag-invite ka ng somebody, someone to, accompany you, or saan kayo pupunta, gumastos ka na. Pero walang mangyayari yun. Kasi ang problema mo ay spirit, hindi flesh. Pero dinidil mo siya sa pamamagitan ng flesh. Did you get that? Kaya ang nagiging problema po natin, hindi matapos-tapos ang problema. Hindi matapos-tapos ang problema sapagkat ang pag-deal natin ng problema ay sa pamamagitan ng flesh. Kaya yung attitude, kapatid, hindi ho nagbabago. Inuulit ko po, the answer to that problem is not a stronger effort. Hindi mo na kinakailangan talagang pilitin ko na talaga. Ayoko na talagang magalit. Ayoko na talaga ng ganito. Lahat, talagang inalalagay mo na talaga ang pinakamalakas at pagsisikap mo. Pero makikita mo saan ka nag-i-end. Frustration. Minsan sisihin pa natin yung iba. Itong buwisit kasing ito. Butit maayos na ako eh. Nakita-kita ko pa itong tinamaan ng ano ito. You see that? No. Ang problema natin is not the outside. Ang problema natin is the inside. And the problem is how we deal the inside. You see? Saan tayo kumukuha ng source? Sa labas. Hindi ho sa loob. You see? Tandaan po natin, sabi ko nga po sa inyo noong nakaraan, nandito na tayo sa new man. Binigyan na tayo ng Panginoon ng bagong buhay. You see? Pagka medyo nag-stumble ka, kapatid, at least nag-i-stumble ka kasi mahina ka pa. You're in the process of growth. Growing ka eh. So, nandito, possible ka mag-stumble. But that's not the problem. Because if you know your direction, you have no problem with stumble. Kapag ka nag-stumble ka, babangon ka lang, same direction. Pero problema nga natin, ginagamot, pinupush natin ang pinupush, kailangan pa natin, bigyan niyo pa po ako ng kalakasan na ma-overcome ko po itong bagay na ito. No, you already have it. You already has it. You possess it already. But the only problem is, we're ignorant about how to use it. Ang problema po natin, kapatid, hindi na natin alam yung identity natin. Kaya sabi ko sa inyo, balik ka lamang sa kaligtasan. Saan ka doon babalik sa ligtasan? Pag naalala mong kaligtasan, niligtas ka ng Panginoon, and but as many as saved Christ to them, God gave the power to become the Son of God, anak ka na ng Diyos. Nag-i-stumble ka bilang isang anak ng Diyos.
Pero alam mo ang direksyon ng isang anak ng Diyos. I hope this is clear. You see, so the new man here, kapatid, is designed to rule the senses. And it's the only person, kapatid, that will rule and overcome and control and bring the body into harmony with the Word of God. Wala hong magiging ma-harmonize sa iyong sarili, sa new man, maliban sa salita ng Diyos. Walang makakaunawa sa salita ng Diyos. Yung flesh mo, the old self cannot comprehend, cannot understand the things of God. The natural man, na walang ibang tinutukoy, kapatid, kundi yung old self, cannot understand the things of God. Only the new man can understand the Word of God. Yan ho ang mag-harmonize sa atin, yan ang magkakaunawa at magdidikit sa atin doon sa salita ng Diyos. Wala nang iba. Kaya ko po sinasabi ito, napakasimple po ito kung tutusin. Pero ang totoo niya, kung aaminin po natin, step by step, diyan po tayo nagkakamali. Sabi ko nga sa inyo kanina, pinipilit nating gamutin at ayusin, i-fix yung spiritual problem natin sa pamagitan ng kalakasan natin sa flesh. See? So hindi po pwedeng mag-harmonize po yun, mga kapatid. Hindi po pwedeng mag-match po yan. Hindi po pwede silang magsama, mga kapatid. You see, so makikita po natin na you have to stop trying to manage your behavior sa pamagitan mo or mula sa outside force. Kasi pagka minanage mo ang iyong behavior sa pamagitan ng outside force mo, hindi mo maayos yan. Because it must start from the inside. Or else, ang mananatiling dominant force mo ngayon ay hindi yung spirit, kundi yung flesh. See? Pag kumuha ng power sa force, sa outside force, ang magiging dominant force mo ngayon is the flesh, not the spirit. You see? So kaya ang sabi ngayon ni Paul sa atin, mga kapatid, ang sabi ni Paul sa verse number 17. Verse number 16. Eto na. This I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Napakasimple, mga kapatid. Okay? Walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Okay? Paano mo hindi, ibig sabihin mo fulfill, kapatid, to fulfill the lust is ibigay mo yung hilig ng flesh. Ibig sabihin, susunod ka ngayon, makokontrol ka ngayon ng flesh. Now, to avoid controlling the flesh, to avoid that, na ikaw ay makontrol ng flesh, ano kinakailangan? Walk in the spirit. Okay? Ano ibig sabihin ng walk in the spirit? To live, to submit. Let the Holy Spirit play His role. Hayaan mo siya ang gumawa ng kanyang role, mga kapatid. Bilang guiding force mo ngayon, driving force. Siya ngayon yung dominant force mo ngayon. Okay? Now, so live from within and not from the outside. Para hindi po manatili na yung flesh ang siyang dominant force natin. Kasi pagka pinahintulutan po natin na yung outside ang siyang mag-rule sa atin, then we are controlled by the flesh and not by the spirit. You see? So ang gospel, mga kapatid, tandaan po natin, simula nung tayo naligtas, yung gospel is not designed. It is not designed to improve our old nature. Hindi po Hindi po ganun ang design yan para i-improve yung dati natin. No, hindi po ganun. But to replace the old nature by the new man. At pagkatapos
ma-replace na po yun, meron na po tayong source ng bagong buhay. Meron na po tayong source ng bagong buhay. At yung bagong buhay na yon, doon na tayo magpapasimula na lumago. Inuulit ko, katulad na banggit ko ng mga naunang mga kapatid, wala hong pagbabago. Hindi mo kinakailang baguhin ang bago, kundi kinakailang palaguin yung bago. Maaaring mag-stumble ka nun, but you are still on the same direction. Nakuha niyo mga kapatid? Wala hong mahirap dito sinasabi ko ngayon mga kapatid. Okay? So, actually, spiritual growth is not trying or is not from trying hard to be a better Christian. Yeah, hindi po ganyan ang Christian growth. Hindi po yung nagtatry hard ka para maging better Christian ka. No, you're just living from within. Why do you need to try hard to be a better person? Better ka na nga eh. Righteous ka na. You have righteousness tayo. We have the righteousness of God. We have the divine nature of God. From there, pipiliin mo na lamang na mamuhay ka mula doon sa buhay ng Panginoon. You see, yun ay yung track natin. Kung baga sa takbuhin, yun ay yung track natin. Doon na tayo tatakbo. Hindi na tayo madiderail pagka mapunta. Sabi ko sa inyo noong nakaraan, pagka napunta ka man, mapalabas ka man doon, papasok ka uli. Bakit? Alam mo kung saan ka bilong. Mahirap nun kung hindi mo alam kung taga saan ka. Pero pagka alam mo kung taga saan ka, hindi ka mapapaalis. Kaya nga may kapangyarihan tayo magpaalis ng sino man nagpapaalis sa atin sa tama nating track. Ano sabi ng Biblia? Resist the devil and he will what? Do you imagine that? Hindi sabi sa atin ni Paul na sabihin natin yan, na resist the devil, he will flee from you without authority. We already have the authority. If you know your identity, you will know also your authority. Ano yung identity natin? Anak tayo ng Diyos. Greater is He that is in you than he who is in this world. If you believe that, kapatid, wag lamang po natin tanggapin yan na para bang, wag niyong isipin kapatid na ito'y parang nagyayabang. Na parang hindi ka nagkakasala. Actually, dyan po tayo nagkakaroon ng problema. Parang grabe yung pagpapakumbaba. Ayoko sabihin niya kasi parang nagyayabang eh. Teka muna, ano ka ba talaga? Anak ka na ng Diyos? Ha? Kaya nga, tinuturuan tayo kapatid na mamuhay sa pagiging anak ng Diyos kasi nandyan din natutuwa ang Diyos na makita niya na ang kanyang anak namumuhay bilang isang anak ng Diyos. Back to Israel, back to Egypt. Kailan nagalit ang Panginoon? Noong ang mga Israelites, mga kapatid, the children of Israel, noong ang children of Israel na while they were in the wilderness, they made a decision to go back to Egypt. Yeah? Doon sila nagkaroon ng problema. Matindi yung problema nila sa Panginoon. Bakit? Pinalaya na nga sila mula sa bondage eh. Tapos gusto pa nilang bumalik. You see, bakit? Hindi nila mga kapatid, ini-enjoy at nawawala sa isipan nila yung kanilang identity. Na sila ay iba na kayo sa mga nakapaligid na bansa sa inyo. Kapatid, parang katulad sa atin. Huwag niyong kakalimutan at dapat yung tanggapin na iba na tayong persona ngayon. You go to the book of Titus and you will find out who you are. You see, anong sabi ni Paul kay Titus? Peculiar people. Where is our zeal? Nasaan yung ating kasigasigan? The Bible says, because, Paul said to Titus, we are peculiar people, zealous of what? Good works. Same thing na binasa ko po sa inyo sa book of Ephesians. We are designed unto good works. You see that? Now, kaya nga, kapatid, pupunta na po tayo dito sa talata. Ang sabi ni Paul sa verse number 1 is, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, comma,
and be not entangled. What does it mean? It is not but and. Karugtong. What does it mean? It is possible. Possible. Posible ka na ma-entangle ka na uli. Na katulad na sinabi niya sa verse number 3. Sa chapter 3, in verse number 3. Ganun uli ang kalagayan ninyo. Pinalaya kayo, pero natagpuan kayo ng Panginoon uli kung saan kayo na pinalaya. You see, so makikita niyo po yung cycle, kapatid, ng problema ng Kristiyano ay paulit-ulit pa lang. Paulit-ulit pa rin kasi hindi natin matanggal-tanggal sa kaisipan natin na tayo ay minamanduhan pa rin na tayo ng dati nating kaisipan sa buhay natin. Doon po tayo naka-entangle. Doon po tayo nakatali. Kristiyano na tayo, anak na tayo ng Diyos, pero ang kaisipan po natin, parang hindi pa rin tayo anak ng Diyos. Sinasabi na ng Biblia na anak tayo ng Diyos, heir, tagapagmana, na katulad ng Panginoong Kristo, pero mahirap paniwalaan yan kung nakatira ka sa squatters area. Pero kapatid, kaya sinasabi ko po sa inyo ngayon, hindi na po tayo maghihintay ng langit para mamuhay tayo ng isang buhay, ng isang anak ng Diyos. Sa lupang ito, inaasahan po tayo ng Diyos na mamumuhay tayo, na mamuhay bilang isang anak ng Diyos. Akalain mo, ito, dahilan sa kanilang paniwala, dahilan sa nakaregister sa kanilang isipan. Alam mo, sabi, ang warning ni Paul dito sa verse number 15, tingnan nyo. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Kung kayo nagkakaagatan, ay baka magkaubusan kayo. So, you understand that? Possible na mangyari ho yan. Kasi sabi rito, mga kapatid, sa verse number 1 ng chapter 3, and be not entangled again with the yoke of what? Bondage. What is the yoke of bondage? Yung attitude natin na doon tayo pinalaki sa sa lugar ng bondage. Doon tayo, nakuha natin yung kaisipan doon, nakuha natin yung idea doon, nakuha natin, namuhay tayo ng matagal doon, mga kapatid. So, ang problema ngayon, sa halip na mamuhay tayo mula sa loob, namumuhay tayo mula sa labas. Saan tayo kumukuha ng kalakasan, mga kapatid? Hindi sa loob. Na sana habang nandito tayo sa loob, eto na yung buhay ko, anak na ako ng Diyos, ano man ang makikita ko diyan sa labas. Ang hindi ko tatanggalin sa aking isipan, anak ako ng Diyos, anak ako ng Diyos, eto ang dapat kong gawin. See? So, ang tanong ko ngayon, kapatid, ano yung dominant force sa buhay mo ngayon? Saan naka-pattern yung idea pa ho natin? Kaya nung sabi ni Paul, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Saan nakukuha ng tao ang pagyayabang? Sa labas. Sa labas. Kaya sabi ko nga, nakakalungkot man, mga kapatid, pag isipin ito, pagka nasumpungan pa, kanina lamang pinag-uusapan namin, lagi ko po yung dinidiscuss, mga kapatid. Kasi kahit na po sa aming mga buhay ng mga pastor, my goodness, unbelievable kung saan kinukuha ang yabang. Sabi ko nga wag mong baguhin ang title mo na binigay sa iyo ng Panginoon. Si Moses hanggang sa mamatay, ang title niya sa Panginoon is servant. Remember that? When he called Joshua, ano sabi niya kay Joshua? Moses, my servant, is dead. Moses, my servant, is dead. See? At least, ang kagandahan dun, mga kapatid, tinawag si Moses na maging servant ng Panginoon. Hanggang sa mamatay siya, ang title niya sa harapan ng Diyos, servant. Alam niyo kung bakit hindi tayo nag-i-enjoy, mga kapatid, sa kalagayan natin?
servant tayo, gusto nating tumaas pa sa pagka-servant. That's why we are not enjoying our life. We are putting another title sa atin, kapatid. Listen, kung hindi yan ang ibinigay sa iyong title ng Diyos, hindi ka matutuwa sa title na yan. Let us all be glad na may title na ibinigay sa atin ng Panginoon. At yun ang dapat nating ipamuhay. Sana, kapatid, pag nadagdagan ka man ng sasakyan, nadagdagan ka man ng bahay, nadagdagan ka man ng position, anumang ibinigay, nadagdagan man ang iyong pera, wag sanang madagdag, wag sanang bumuraya ng title na binigay sa iyo ng Panginoon. So you understand kung paano natin dinidil ang mundong ito. Dinidil natin ang mundong ito na pinapalakad tayo ng Panginoon na Spirit. You cannot enjoy. Listen, you think you will enjoy sa mundong ito, kapatid, by living in the flesh? Now, if you are a true Christian, child of the living God, kailanman hindi ka mag-i-enjoy sa ibabaw ng lupang ito sa pamamagitan ng pamumuhay sa flesh. Because inuulit ko, tingnan niyo mabuti. Minsan, maglilingkod tayo sa Panginoon, dadamihan natin yung ginagawa natin para mag-feeling tayo na mas spiritual tayo sa iba. No. You cannot do that. Again, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi yung karagdagang effort ang nagdadagdag din sa iyo para maging spiritual ka. Kundi yung pamumuhay mo sa Panginoon from the inside. Yun lamang ang solusyon sa problema ng Kristiyano, problema ng tao. Aralin niyong mabuti ang problema niyo sa bahay niyo. Aralin niyong mabuti. You see? Kaya ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Alright, baba po tayo sa chapter 2, chapter 5 pa rin tayo, mga kapatid. Let's go to chapter 24. Tingnan nyo. And they that are what? Christ. Yaong kay Kristo. Have what? Crucified the flesh with the affections and lust. Bakit? Nasaan yung lust? Nasaan yung affections? Nasa flesh. Pero sabi ng Biblia, the flesh was crucified. If you are in Christ, do you believe that? Kung naniniwala ka sa John 1:12, paniwalaan mo itong Galatians 5:24. Paniwalaan mo ito. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Sabi ni Paul sa verse number 24, and they that are Christ have what? Crucified the flesh. Is that, let me ask you a question. Totoo ba ito sa iyo? Now, do you understand the meaning of the word crucified? Ang nakikita lamang po natin, kapatid, listen, ang nakikita lamang po natin sa cross is the crucifixion. Anong nakikita natin sa crucifixion? Forgiveness. Kaya anong nangyayari po sa atin, mga kapatid? Pagka tayo nagkamali, lalapit tayo sa Panginoon, patawarin niyo po. Alam ko naman, Thou art the merciful God. I know you will forgive me. Lalo-lalo, alam mo yung John 1:9. If we confess our sins, God is faithful to what? And to what? From what? Yan lang alam natin. Magpapalakas pa yun. Lumapit ka sa Panginoon to forgive. Diyan ang definition natin ng cross. But that is not all, brethren. Because crucifixion, when the Apostle Paul mentioned that, kapatid, alam niyo ba sa Bible, aaralin mo yung background niyan para makuha mo mabuti ang meaning niyan. Aralin mo yung background. Alam niyo ba na ang maipako ka, death on the cross is the most shameful death back in the ancient world. Yung makrucify ka, ipako ka sa cross, lahat yan ay nakakahiya. Yan ang pinaka-nakakahiya na kamatayan. Pagdating sa kamatayan. Pero bakit yan ang kinuha ni Paul? Kasi kapatid, walang hindi nakakahiya sa flesh.
Kaya yung nakakahiya na nakakahiya na nakakahiyang kahiyang kahiya, sabi ni Paul, was crucified. What does it mean? Your old self, sinful nature, ay natapos sa cross. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? To be crucified is the end of our old sinful nature. Kaya sabi ni Paul, Galatians 2:20. Let's take a look. All right? Are you there? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet, not I, but what? Christ liveth in me. Anong ibig sabihin niyan? Tapos na yung Paul. Pero saan nagsimula ito? When Paul said, I am crucified. Anong ibig sabihin nito? Tapos na si Paul. Ay, sino na yung nandyan ngayon? Si Kristo na. Yet not I, but Christ, what? Liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Wala akong pagkakaiba sinasabi ni Paul na walk in the Spirit. This is it. It's no longer me. It's Christ. You see, kaya po ako, listen, pagka tayo gumawa, kaya pagka meron tayong nagawang kabutihan, kapatid, huwag mong nakawin yung identity. Huwag mong kunin yung glory. Bakit? Hindi ka nakagawa ng tama at hindi na bago ang buhay mo sapagkat nagsikap ka. Na bago ang buhay mo because of the righteousness of God that is imputed in your life. Kaya nga ang paglakad natin ay nasa bagong buhay na. Hindi tayo nagsisikap na maging bago. Anumang nagawa nating mabuti, kapatid. Lahat, nagtitestimony rito, nag-i-enjoy sila, mga kapatid. Ako nakita ko naman talaga yung sacrifice nila eh. So, ito lang. Si Noel, ang dami ng mga asikasuhin niya rito. Si Noel, halos araw-araw yan dito, mga kapatid. Hindi dahilan sapagkat wala siyang magawa. No, ang dami rin nung ginagawa niyan. Ang daming pinagkakakitaan niyan, mga kapatid, pwede niya asikasuhin araw-araw. You see, si Brother Andy, may pinapagawa sa kanilang bahay ngayon, sa kanyang mala 5-star na condominium. Sa third floor. Yeah. May pinapagawa siya. Busy rin ho yan, mga kapatid. Si Dandan, wala namang araw yan na hindi busy, mga kapatid. Siyempre, businessman, gusto kumita ng kumita. Lahat sila, mga kapatid. Pero alam niyo, mga kapatid, sabi ko nga, habang nagbubuhat kami doon, imagine, I'm preaching to thousands of people every Sunday. Naka-quote tayo rito, naka-nectar tayo rito, you know. And, pero pag nakita mo, naghahakot ng hollow blocks doon. Nagpapala ng simento, naghuhukay. Yeah. So, sabi ko, kung hindi dahil sa Panginoon, anong ginagawa natin dito? Lahat kayo may concern. Anong ginagawa natin dito? Nakikita ko si Noel. Pag may hawak ng 2 hollow blocks siya, bahagyan ng may step ulit papataas yung kanyang isang paa eh. Ay talagang mahirap po, mga kapatid. Mahirap sa mataas pa, madulas pa. Sabi nga, ewan ko sinong nagsabi kanina, pag nagkamali ka, babalik ka sa baba. Mahirap nung kung hindi ka pa marunong mamreno. Turtle ka. So you understand what I'm saying? Pero bakit tayo nakakarating sa ganitong klaseng buhay, kapatid? Because it's no longer your flesh. Kaya mga yan, nakagawa ng ganyan, kapatid, hindi sapagkat mabuti sila, kundi dahil sa kalagayan nila. Makinig kasi kayo mabuti para maintindihan ninyo. Okay?
kapag ka nag-decide, gumawa sila, if they make a decision like that, na sila maglilingkod sa Panginoon, pupunta sila doon, sasama sila sa akin doon, gagawa ng ganun trabaho, hindi sapagkat mabuti sila, kundi dahilan sa kalagayan nila. Or di dahilan sapagkat nagsikap sila na gawin nila yung bagay na yon. Kasi nagsisikap talaga ako makapaglingkod sa Panginoon. No. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon because of your righteousness. That if you will just live in the righteousness of God, live the life of the Lord Jesus Christ, kapatid, hindi ka pipiling hindi maglingkod sa Panginoon. Kaya hindi po tayo, mga kapatid, nahihiya, natatawagin tayong servant. Hindi tayo nahihiya na tawagin tayong yagit sa lansangan. Ano man ang i-address ng tao sa paligid ko ngayon, kapatid, wala akong pakialam because I know my standing before God. I know who I am before God. Hindi ko na sasabihin, I know who I am before the people because the people, kapatid, can address and can make names sa akin. Kapatid, pwede lang akong tawagin kung ano-ano. Pero isa lang ang tawag sa akin ng Panginoon, my son, my servant. So dapat doon tayo malamang mamumuhay, kapatid. Naunawaan niyo ba sinasabi ko? Ang malaking pagkakamali natin, yung solusyonan natin ang problema natin sa spirit sa pamamagitan ng pagsisikap natin sa flesh. Hindi po pwedeng magkaugma yun. Magkaibang daan po yun. Remember what the Bible says. Tingnan niyo, mga kapatid. Para mong sinasabi, ang solusyon sa spiritual problem mo ay physical. Now, here's what the Bible says. Balik po tayo sa Galatians. Anong sabi ng Biblia sa verse number 17? Look at verse number 17. For the flesh what? Lusted. Chapter 5, Galatians chapter 5, verse number 17. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are what? Contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. Ngayon, tatanungin ko kayo, nauunawaan mo na ba ngayon, bakit paulit-ulit lamang ang problema sa bahay? Gaano man, kung sino man nagbibigay ng pera, husbands, gaano man kalaking pera ang binibigay mo sa misis mo, kapag ka ang misis mo may problema sa spirit, hindi ang kayang bayaran ng ibinibigay mo. It's always the problem. Kapatid, hindi tayo rito bola-bola. I want everyone, my goal sa taon na ito, kapatid, ay makita ko ang bawat isa sa atin na nauunawaan natin ang kalagayan natin kay Kristo. Because, let me make you aware, kayong mga full-time. Siguraduhin ninyo na kilala nyo talaga ang Diyos nung mag-full-time kayo. I'm not trying to put you to the same. This is not arrogancy. This is love. Siguraduhin nyo na kilala nyo talaga ang Diyos. And then siguraduhin nyo ang position nyo sa harapan ng Diyos. At kung anong meron kayo, siguraduhin ninyo na yun ang You can tell, mapatid, kung sino ang dominant force nila sa loob by making choices. Sa pamagitan ng paningin ng tao, pagtingin mo sa tao, makikita mo. See, alam nyo, habang nagkikwentuhan kami, kasi every morning doon, meron kami devotion every morning. 7 o'clock, nakakaroon kami ng morning devotion. And then after that, nagkukwentuhan po kami, lalo pa nilang nakikita ang pangangailangan. Alam mo, sabi ko kay Brother Eugene, Brad, sunahin mo ang tao rito. Meron ba tayong mga preachers ngayon? Maki? Ano si Maki? Meron ba tayong mga preachers from missions?
Okay. Sana nakikinig sila na mabuti. This is important. Okay? Sabi ko sa kanila, because ginawa ko to dito mga kapatid. Sunahin mo. Bawat bahay katukin mo. And then pagkatapos yan, sabi ko sa kanya, alukin mo sila. Pupunta po ako rito para ipag-pray ko lang kayo. Let the whole community know that you are their pastor, whether they admit it or not. Ipapakita ko sa inyo na ako'y pastor nyo. Pupunta ako dyan. Kahit hindi pa kayo tumatanggap, kahit ayaw mong tumanggap, mananalangin lang ako. Pagpipray lang, pagpipray. Okay. Di pupunta ako rito ng madaling araw o pupunta ako rito ng ganitong oras. Okay, papanalangin ko ang buong pamilya. Panginoon, pagpalain mo itong pamilyang ito. Pagpalain mo itong tatay, nanay, sila, ganito, ganyan, ganyan. Sige, ganun lang. Ipaparamdam ko sa inyo na ako'y pastor ninyo. See? Question. Alright. Nagagawa ba ito ng pari ninyo? Hindi. Therefore, akong pastor ninyo, gagawin ko to. Sabi niya, Pastor, napakagandang idea yan. Gagawin ko yan. Kung lahat ng mga preachers, kapatid, ay ginagawa yan, naniniwala ako na walang missions natin ang hindi lalago. Minsan, nafe-feel lamang po natin na mababa tayo sa lipunan, but it doesn't matter. Sa totoo lang, sabi ko nga sa kanila, yung mga nagkakantsaw-kantsaw, alala ko, pag nag-meeting-meeting kami nung araw sa labas, para bang, pag sinabi, Pastor ka pala, gana, parang tingin sa iyo, mababa ka. Sabi ko, tapatan ko kaya, pagka medyo tinignan mo yung carnal side, tapatan kaya natin to. Okay. Saan ka ba magaling? Ano bang alam mo? Magbilangan tayo ng mga alam natin. Sa lahat ng bagay. See? Magbilangan tayo ng mga alam natin. Tingnan natin kung ilan ang alam mo at ilan din ang alam ko. See? Pero hindi dapat darating doon. Sa akin lang, alright, I don't care. I don't care. Basta sa harapan ng Diyos, ito ang kalagayan ko kay Kristo. Ano man ang sabihin mo sa akin, hindi magbabago ng kalagayan ko kay Kristo. See? And listen, the good thing about this is this. Yung lahat ng pinagmamalaki mo sa ibabaw ng lupang ito, magwawakas. Pero lahat ng inilagay sa akin ng Panginoon, hindi magwawakas. And one day, makikita ko pa sa taas. Hindi magwawakas. That's the good thing about it. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, wala hong masama na ito'y tayo na kay Kristo na. Sabi ni Paul, ang solution lamang dito sa problema natin. Anumang kaguluhan mo sa iyong tahanan, anumang problema mo sa ibang tao, listen, anumang problema mo sa kapatiran. The only answer is, walk ye in the Spirit. Walk ye in the Spirit, and ye shall not fulfill what the flesh wants you to do. Maliwanag kung sabi dito. Ang flesh, yung old self natin, kasama doon yung basahin mo yung works of the flesh. In verse number 19, not this time. Pag lahat yan, works of the flesh, nakasulat dyan. Kapatid, may gusto yang gawin. May dapat gawin mo yung nakalagay doon sa works of the flesh. Gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan. Yan ang push ng flesh. But if you walk in the Spirit, if you live in the Spirit, you cannot do those things. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang authority. Listen, the world and the flesh, even Satan, the God of this world, can push you, command you to do that. But you listen to me. He has no authority to do that. Bakit? Ang nasa iyo ngayon ay legal authority na power ng Diyos. You see, kaya nga sabi ng Biblia, sabi ni Paul, resist the devil. And the devil will what? Flee. Hindi sinabi doon na might flee, but once you resist, the devil will flee. Why? The devil will flee.
Because you have the authority within you. At alam ng diablo yan, authority na yan. Alam ng diablo yan. That's why the world cannot condemn you. Kapatid, it's a matter of ownership. Okay? Nasa iyo eh. Pag-aari mo yan, authority yan, sa iyo yan itinalaga ng Panginoon. Parang sa bahay, kapatid. Tandaan mo ito. Pag may intruder, you do not negotiate with the intruder. You will just push the intruder to get out from your house. Just resist him. Umalis ka rito, aalis yan. Hindi ka makikipag-negotiate sa intruder. Bakit? Nasa pag-aari mo ikaw. Pag-aari ako ng Diyos, hindi na ako dapat may kapag-negotiate sa kasalanan. Hindi na dapat ako magpag-negotiate sa mundo. Hindi na dapat ako magpag-negotiate sa anumang bagay na humahadlang o nagpapalayo sa akin sa Panginoon. Wala nang negotiation. But I need to come back. Bakit? Because I have the authority. Naalala ko lamang po ito. I'm done. Naalala ko lamang po ito during our devotion. Ano ba sinasabi ko po sa kanila during our devotion na kinakailan, gusto pang kunin ng diablo yung naiisip ko na yun. During our devotion, sinasabi ko sa kanila, look at this. Pag-aari na tayo ng Diyos, sino pang makakaagaw sa atin? Kasi alam ng diablo kung gaano kasarap na may relasyon ka sa Diyos. Alam ng diablo yan eh. Hindi ka talaga aalis. Alam niyo ba mga kapatid, sabi ko nga sa mga tao, okay, sabi ko sa mga, pag may nakaka-fellowship ako, Brad, just be good. Kahit na sino pa man gumawa sa iyo ng kalokohan, just be good. Alam mo kung bakit? Pag na lumayo yan, hahanap-hanapin ka yan. Listen to what the Bible says. Sabi ni Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alam niyo kung ano yung fear doon, kapatid? Hindi ka nakatatakot sa Diyos dahil sa paparusahan ka ng Diyos. Hindi ka natatakot sa Diyos sapagkat papaluin ka ng Diyos pag napalayo ka. No? In fact, ito ang nakakatakot. Kung talagang totoong Kristiyano ka, matatakot ka na mapalayo ka sa Diyos. Hindi na ako dapat matakot pa sa palo ng Diyos. Hindi yun ang kinakatakutan ko eh. Hindi ako natatakot na baka hindi na ako pagpalain ng Diyos. No, ang kinatatakutan ko, yung mapalayo ako sa Diyos. Sapagkat pag napalayo ako sa Diyos, mararanasan ko na lahat yun. Alam niyo, ang pinakamatindi, kapatid, sino man ang kaibigan mo, sino man ang karelasyon mo, no? Relasyon sa family, relasyon sa asawa, ano pa bang relasyon? Ang nakakatakot yung mapahiwalay ka sa magandang relasyon. I hope you already get the point. Did you get it? Yun ang nakakatakot doon. Kaya anong dapat natin gawin, mga kapatid? Live, walk in the Spirit. Araw-araw, ilagay mo sa isipan mo, anak ako ng Diyos, dapat lumakad ako sa gustong lakaran sa akin ng Diyos. Hindi ako lalakad outside. Bakit? Delikado eh. Kapatid, maliwanag sinabi ni Paul, walk ye in liberty wherewith Christ hath given you. Only, wag mo lang gagamitin ang freedom sa lust. Sabi ng iba, di ba malaya naman tayo? Malaya tayo. Akala nila ang kalayaan, yung gumawa ng kalokohan o magagawa mo na ang gusto mo. No. Ang kalayaan, kapatid, yung magagawa ka at nandun ka sa teritoryo ng Diyos. Nasa AOR ka ng Diyos. Nasa area of responsibility ka ng Diyos. Yun ang pinakamaganda. Parang aso ba na tahol ng tahol kasi nasa loob siya ng bakod. Gusto niya makalabas. Akala niya hindi siya malaya doon sa loob ng bakod. Nandoon ang kalayaan niya sa loob ng bakod. Bakit? Hindi siya mababangga ng sasakyan. Walang babato sa kanya doon. Doon siya pakakainin. Lahat nandoon sa kanya. Sa loob ng bakod. Pero palabasin mo yan. Pag nakawala yan, delikado sa truck. Delikado sa mga ngatay. Naimas si papaitan dito. So, wala na. So, walang kalayaan sa labas. Kapatid, ganun din tayo. Ang totoong kalayaan, yung na kay Kristo tayo.
Maliwanag po? Sana po maunawaan po natin, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na tayo'y na kay Kristo. Huwag kayong matakot na tayo'y namumuhay. Don't try hard to be a better Christian, but live the Christian life. Ano man magagawa mo, makagawa ka ng Listen. Pangatlong last. Pag nakagawa ka ng kabutihan, huwag kang magugulat. Ay, salamat, nakagawa ka. Ay, salamat. No. Normal ka dapat. Bakit? You have the righteousness of God. Magtataka ka ba na magmukha kang Diyos na samantalang in-impute sa iyo yung righteousness ng Diyos? Huwag kang magtaka kung maging kamukha ka ng tatay mo o ng nanay mo. Bakit? Nasa iyo ang dugo nila. Ang mahirap nito kung maging kamukha ka ni kumpare. Mahirap to. Kaya ang pinakamaganda, maging kamukha ka sa image ng Diyos. And your behavior is not based from the outside, but from the inside. Am I clear? Did you learn something? Shall we all stand, please? Let's come to the Lord tonight. Father, we thank you for the message. Speak to every heart now, please. Naway panatiliin niyo po sa amin ang katuruan, O Diyos, na mananatili sa aming isipan, na kami anak po ninyo. We have the Holy Spirit, we have the Bible, we have the pastor, we have the church. Everything na binigay niyo na po sa amin. Naway mamuhay po kami rito. Please, oh God, speak to everyone. Let's come to the Lord. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa pangunawa na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa.
Lalo pa, Panginoon, na maging maliwanag sa bawat isa sa amin ang aming kalagayan. Salamat sa title na binibigay niyo po sa amin. Nawa ito po, hindi magbago, O Diyos. At hindi po dapat kami mamuhay ng sobra sa title na binibigay niyo po sa amin. Thank you, O God. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayon. Lahat na lumapit, lahat na mayroon pong dinaing sa inyo, O Diyos, pakinggan niyo po. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats. Well, did you get something? Maliwanag po ba? Amen? Amen.